Alina's POV. Dahil sa ginawa ni Stel kanina sa simbahan, nagpasya na lang kaming dalawa ni Doc Alwin na kumain sa restaurant. Lagpas na sa oras ng pagkain ng tanghalian at nag-aalburuto ng tiyan ko sa gutom. Wala na din akong balak na pumunta ng reception party dahil mukhang nababaliw na si Stel. Para bang wala na siyang kahihiyan at hayagan niya nang ipinapakita sa lahat kung gaano nakasama ang ugali niya. Kahit ako, nagulat din talaga sa ginawa niya kanina. Harap-harapan ba naman kumangkumpronta? Ano bang pakialam niya? Kung may kausap akong lalaki, na ikasal na siya't lahat-lahat, ang hilig niya pa rin makialam sa buhay ng may buhay. Anong gusto mong kainin? Nakangiting tanong sa akin ni Doc Halloween. Hindi ko naman mapigilan ng mapatitig sa kanya. Sa halos isang buwan na nakilala ko siya, wala man lang akong nakitang kahit ng isang kapintasan sa ugali niya. Kapag magkasama kaming dalawa, talagang ipinaparamdam niya sa akin kung gaano ako ka-special na malayong malayo kay Stel. Parang gusto ko na tuloy magsisi ngayon. Dapat pala noon pa ako nag-entertain ng mga manliligaw eh. Dapat noon pa, hinayaan ko ng sarili ko na mag-explore sa mga bagay-bagay. Hindi ko na sana hinayaan ang sarili ko na magpakaburo at namnamin ang mga masasakit na alaalang nangyari sa buhay ko. Kasama si Stel. Kahit ano na lang, ano bang masarap? Nakangiti kong sagot sa kanya. Well, lahat naman ng mga pagkain dito ay masasarap. Okay, medyo kabisado ko na naman ang mga pagkaing paborito mo. Kaya ako na lang bahala. Nakangiti niya sagot sa akin na sinabayan niya pa ng pagkindat. Hindi ko naman mapigilan ng pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. At hinayaan ko na nga siya na maka-order ng pagkain. Pagkatapos niyang maka-order, balik kami sa pag-uusap. Isa din sa ikinakatawa ko dito kay Doc Alwin ay para bang hindi siya naubusan ng kwento. Kung ano-ano na lang din ang napag-usapan namin at ang bawat minuto at oras na nagdaan ay para bang kay bilis. Never talaga ako nakaramdam ng boredom kapag siyang kasama ko. Siguro nga itinadhana ng kapalaran na muling mag-cruise ang landas namin ni Doc Alwin para magising ako sa katotohanan na kailangan ko ng mahalin ang sarili ko. Kasalukuyan na naming hinihintay na ma-serve ang pagkain ng marinig kong pagtunog ng aking cellphone na basta ko na lang ipinatong sa ibabaw ng mesa pagkaupo namin dito sa inuukupan naming mesa. Wala sa sariling dinampot ko yon at hindi ko pa mapigilan ng mapakunot ng noo nang mapansin ko na si Althea ang tumatawag sa akin. Gayon pa man nagpa siya kong sagutin na lang. Hello Althea, mabuti naman at tinawagan mo ko. Pakisabi kina Tita Bridget at Tito Hercules na hindi na ako makaka-attend sa reception party. Kaagad kong bigkas pagkasagot ko sa aking phone, hindi ko pa nga mapigilan ng mapakunot noon nang marinig kong mahinang paghikbi ng Althea. Ate! Humihikbi niyang bigkas. Napatingin akong muli sa monitor ng aking phone para masiguro ko kung si Althea ba itong kausap ko't nang masiguro ko na siya nga muli kung idinikit ng phone ko sa aking tenga. Umiiyak ka? Bakit? Puno ng pagtatakang boses na tanong ko. Ate, nasaan ka? Si Kuya Stel ate. Umiiyak niyang bigkas. Kagad naman ako nakaramdam ng kaba, lalo na nang mabanggit niyang pangalan ni Stel. Bakit? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nagtataka kong bigkas. Napasulya pa ako kay Doc Alwin nang noon ay seryosong nakatitig din sa akin. Si Kuya Stel, naaksidente siya. Naaksidente si Kuya. Umiyak na bigkas ni Althea na kaagad na ipinanlaki ng mga mata ko sa gulat. Pakiramdam ko, bigla ako nabingi dahil sa narinig ko. Hindi ako makapaniwala. Aksidente? Paano na aksidente? Mahinang tanong ko. Biglang salakay ng takot sa puso ko. Kung naaksidente si Stel, kamusta siya? Ano na ang kalagayan niya? Wala pang malinaw na balita kung paano siya naaksidente. Pero ayon sa pulis na nakausap ni Daddy, nabangga siya ng truck at dahil sa lakas ng impact, sumalpok din ang kotse na minamaneho niya sa sakyang nasa unahan niya. Ate, natatakot ako. Baka mapahamak si Kuya. Muling bigkas niya. Sa kabila ng pag-iyak, pakiramdam ko, bigla akong nakaramdam ng panghihina. Kahit na gaano pa kasama si Stel, hindi ko naman din pinapangarap na mapahamak siya.
Ate, pupunta na rin kami ng hospital kung nasan si kuya ngayon. Natatakot kami dahil may picture na pinadala ang pulis at nakita namin kung gaano kalalang damage ng sasakyan. E dineklara ng dead on the spot si Rebecca. Tapos si kuya. Si kuya mukhang malubang kalagayan niya dahil hindi na daw nagre-response habang nasa ambulance. Miyak na bigkas ni Althea na lalo nagpalakas ng kabog ng dibdib ko. Wala sa sariling mabilis akong napatayo at halos tumakbo na ako palabas ng restaurant. Narinig ko parang ang malakas na pagtawag ni Doc Alwin sa pangalan ko. Pero parang wala ko narinig at dere-derecho lang ako sa paglalakad. Anong nangyayari? Bakit ka namumutla? Seryosong tanong ni Doc Alwin nang maabutan niya ako dito sa labas ng restaurant. Katatapos lang naming mag-usap ni Althea at nag-aabang na lang ako ng taxi para masakyan ko patungo sa ospital kung saan daw dinala si Stel. Sorry, kailangan ko makaalis. Si Stel na aksidente. Diretsahan kong sagot kay Doc Alwin. Napansin ko saglit siyang natigilan bago tumango-tango. Okay, sa kotse ko. Sasama ko ng ospital. Seryosong sagot niya sabay hawak niya sa akin at inakay niya ako patungo sa kanyang kotse. Naging sunod-sunuran naman ako kay Doc Alwin. Pagkasakay namin pareho sa sasakyan, kaagad siyang nagmaneho. Sinabi ko pa nga sa kanya kung saang ospital dinala si Stel. At pagkatapos noon, naging tahimik na ako buong biyahe. Ramdam kong takot ko sa puso ko, pero umaasa ako na sana ayos lang si Stel. Kahit naman sinaktan niya ako ng paulit-ulit, hindi ko naman pinangarap na mapahamak siya, lalo na't alam kong walang higit na masasaktan kung sakali may masamang mangyari sa kanya, kung hindi ang mga magulang at mga kapatid niya. Kahit naman papaano, malapit pa rin ang loob ko sa mga magulang niya. Lalo na kay Daddy Hercules na siyang nagpalaki sa akin noon. Si Daddy Hercules ang dahilan kaya nadugtungan ang buhay ko noong bata pa ako. Pagdating ng ospital, para akong robot na naging sunod-sunuran na lang kay Doc Alwin. Habang nasa biyahe kami kanina, nabanggit niya nga pala na isa din siyang residence doctor sa ospital na ito. Kaya kabisado niya ang pasikot-sikot. Ang pasyente na nagngangalang Stelman Blanc, nasan siya? Narinig ko pang tanong ni Doc Alwin sa information area. Kaagad namang sinabi ng kausap nito na nasa emergency room na daw, kaya dali-dali kaming naglakad patungo doon kung saan naabutan kong pamilyang Monblanc na hindi mapalagay. Tita Bridget, kamusta po si Stel? Diretsahan kong sagot. Kaagad naman napabaling ang tingin sa akin ni Tita Bridget at umiiyak na nilapitan ako. Alina, God, hindi ko alam kung kaya ko bang tanggapin ito. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung sakaling tuluyan siyang mawala sa amin. Umiyak na bigkas ni Tita Bridget sabay yakap sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Sobrang lutang ang puso ko at hindi ko rin malaman kung anong sasabihin ko. Blanko din ako. Hindi ko din alam kung kaya ko bang tanggapin ng puso ko kung sakaling tuluyang mawala si Stel sa akin. Nakayakap pa rin ang umiiyak na si Tita Bridget nang biglang bumukas ang pintuan ng emergency room. Lumabas ang doktor na kaagad namang sinalubong ni Daddy Hercules. Dok, kamusta nga anak ko? Seryosong tanong ni Daddy Hercules. Mabilis namang kumalas sa pagkakayakap sa akin si Tita Bridget at naglakad palapit doon. Tahimik naman ako napasunod. I am sorry Mr. Monblanc. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Pero wala na talaga. Malungkot na sagot ng doktor. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi naman ako tanga para hindi ko maintindihan kung ano man ang sinasabi ng doktor. Anong ibig mo sabihin? Linawin mo! Bakas ng galit na sa boses ni Hercules na tanong niya, habang si Tita Bridget naman ay napahagulhol na lang ng iyak. Napansin ko pang mabilis tong naglakad papasok na emergency room, kaya kaagad na rin naman akong napasunod sa kanya. Parang panawan ako ng ulirat nang mapadakong tingin ko at igiya kami ng isang medical personnel patungo sa isang parang mahabang mesa kung saan ay may nakahigang natatakpan na ng puting kumot. Stel! Mahinang bulong ko kasabay ng malakas kong paghikbi. Si Mami Bridget naman ay parang ipinako na sa kanyang kinatatayuan kaya lakas loob akong naglakad patungo doon at dahan-dahan na hinawakan ang puting tela na nakatakip sa taong pinapanalangin ko na sana'y hindi siya. Hindi siya ang taong nakahigat na tatakpan ng puting kumot. Dahan-dahan ko ibinaba ang kumot patungo sa may dibdib at hindi ko mapigilan ng mapasigaw. Sa sakit na nararamdaman na sumalubog sa paningin ko. Ang wala ng buhay na katawan ni Stel. God, bakit? Bakit kailangan humantong ang lahat sa ganito? Stel!
humahagulhol kong iyak. Hindi ko na napigilan pang sarili ko't napayakap na ako sa malamig niya ng katawan. Bakit? Bakit kailangan mo mawala sa amin? Bakit hindi ka nag-iingat? Ganyan ka na ba ka-selfish na hanggang sa huli, gusto mo pa rin kaming saktan? Napaka-unfair mo. Sobrang unfair mo, Stel. Umiiyak kong bigkas habang yakap-yakap ko ang wala ng buhay niyang katawan. Naramdaman ko pa ang paghawak ng kung sino sa braso ko para ilayo ako sa katawan ni Stel, pero nagmatigas ako. Alina, please. Tama na yan. Masakit, oo, pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan na wala na siya. Narinig kong bigkas ni Doc Alwyn sa akin. Patuloy lang ako sa malakas na pag-iyak at wala na akong pakialam pa sa mga taong nakapaligid sa amin. Ang daya ng kapalaran sa amin. Naging buo nga ang desisyon ko na tuluyan na siyang talikuran. Pero bakit kailangan pang humantong sa kamatayan ng lahat? Bakit kailangan pang may mangyaring aksidente na siyang ikinasawi ng taong mahalaga sa akin? Oo, tanggap ko na hindi pwedeng maging kami. Pero hindi ko matatanggap na wala na siya. Na kailangan niyang lumisan ng tuluyan dito sa mundo at hindi ko na siya makikita pa kahit na kailan. Stel, ano pa bang pwede kong gawin para tuluyang maghilom ang sugat sa puso ko? Sa nangyari sa'yo ngayon, parang sinasabi mo na wala talaga ako karapatan na maging masaya. Ano bang kasalanan ko para masaktan ng sobra? Bakit? Bakit ikaw pa? Paulit-ulit kong sambit hanggang sa naramdaman ko ang biglang pamamanhid ng katawan ko. Kasabay ng biglaang pagdilim ng paligid ko. Huli kong narinig ay nag-aalalang boses ni Doc Alwyn. Bago ako, tuluyang nawalan ng ulirat. Hindi ko alam kung ilang oras akong nawalan ng malay pero sa muling pagmulat ng aking mga mata, iba yung katahimikan ng kaagad na sumalubong sa akin. Sumalubong sa paningin ko, ang puting kulay ng paligid at nang ibaling ko ang aking tingin. Hindi ko mapigilan na magtaka dahil sa mga nakakabit na kung ano sa katawan ko. May nakakabit din sa akin na oxygen which is nakapagtataka. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Pero hindi ko mapigilan ang muling pagpatak ng luha mula sa aking mga mata nang maalala ko ang nangyari kay Stel. Sa kabila ng mga masasakit na nangyari sa amin, hindi ko alam kung kaya ko bang tanggapin ang lahat. Pero isa lang ang sigurado ako. Sobrang sakit sa puso na makita siyang isa ng malamig na bangkay. Pero totoo ba talaga yon? Hindi kaya isang panaginip lang? Sana panaginip lang ang lahat. Kahit nagaano pa siya kasama, hindi pa rin naman magbabagong katotohanan na siya pa rin ang tinitibok ng puso ko. Sa naisip kong iyon, dahan-dahan akong bumangon mula sa pagkakahiga pero hindi ko kaya. Sobrang nanghihina ako sa hindi malamang dahilan. Wala sa sariling dahan-dahan kong tinanggal ang oxygen na nakakabit sa akin. Pinilit kong muling bumangon pero hindi ko mapigilan ang mapahawak sa aking dibdib nang makaramdam ako ng paninikip sa paghinga. Nagtataka man sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko yun alintana hanggang sa napansin kong dahan-dahang pagbukas ng pintuan ng silid at napansin kong pagpasok ng isang taong matagal ko na ding hindi nakikita, ang isa sa mga uncle ko na si George. Simula kasi nung ikinasal si Selena at Daddy, nagpa siya din itong magpakalayo-layo. 2 taon din akong walang naging balita sa kanya at malaking bagay sa akin na nakita ko siya ngayon. George! Tawag ko sa pangalan niya. Napansin ko mabilis siyang naglakad palapit sa akin at hinawakan ako sa magkabilaan kong balikat. Bakit ka bumangon? Mahiga ka muna. Baka kumapano ka. Seryosong bigkas niya at akmang aalalayan niya pa nga sana ako nang muling mahiga sa higaan pero kaagad akong pumiksi. Gusto ko makita si Stel. Nasa na siya? Seryosong tanong ko. Napansin ko natigilan siya habang titig na titig sa akin. Sabihin mo sa akin, George. Ikumpirma mo sa akin. Panaginip lang bang lahat, hindi ba? Walang nangyaring masama kay Stel at hindi totoong wala na siya. Panaginip lang ang pagkamatay niya dahil galit ako sa kanya. Seryosong tanong ko. Alina, 2 araw kang tulog dito sa ospital pagkatapos mong nalaman ang nangyari sa kanya. I am sorry, pero kailangan mong tanggapin sa sarili mo na wala na siya. Patay na si Stel. Seryosong sagot niya sa akin. Hindi ko na napigilan pang mapahagulhol ng iyak. Kung ganon, hindi panaginip ang lahat.
Kung ganun, totoo ang mga nangyari at hindi lang ako nagdedeliryo. Hindi totoo yan. Ikinasal pa nga siya, hindi ba? Isa ako sa mga abay kaya paanong wala na siya? Bakit? Hindi. Hindi totoo yan. Humahagulhol kong iyak. Alina, alam ko masakit to sa panig mo. Pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan na wala na siya. Patay na si Stel. At 2 araw na siyang nakaburol. Seryosong sagot niya. 2 araw? Hindi totoo yan. Imposible yung sinasabi mo. Galit ko sagot sa kanya. Kung ito man ay isang prank, hindi ko talaga mapapatawad itong si George. Hindi pwedeng gawing birong kamatayan. Hindi mo ba naalala? Nahimatay ka pa ng 2 days. Nung nalaman mo na wala na siya. Nahimatay ka habang nakatunghay sa wala ng buhay na katawan niya. Seryosong muling bigkas nito. Hindi ako nakaimik. Mariin kong naipikit ang aking mga mata at parang pelikula na isa-isang bumalik sa balintataw ko ang mga nangyari bago ako nahimatay nung araw na yon. Kung ganoon, 2 days ang mabilis na dumaan na wala akong ibang ginawa kung hindi ang mahiga dito sa hospital bed habang pinaglalamayan si Stel. No. Hindi totoo to. Hindi ako maniniwala hanggang sa hindi ko makita ng 2 kong mata na wala na talaga siya. Baka naman dahil sa sobrang galit sa akin ni Stel, kaya nangyari to. Baka naman isa lang itong malaking prank at may inihahanda lang siyang malaking sorpresa sa akin. Oo, aminado ako na marupok ako na sa kabila ng mga masasakit na pangyayari sa buhay ko, mula sa mga kamay niya ay naging martir ako. Naging pasaway ang puso ko dahil siya pa rin ang tinitibok at sinisigaw nito. Kahit na anong pilit kong kalimutan siya. Matatanggap ko na ikinasal siya sa ibang babae, pero hindi ko talaga matatanggap kung sakaling may masamang nangyari sa kanya. Nasaan si Stel? Gusto ko siyang makita. Maawa ka, George. Dalin mo ko sa kanya. Mahina akong bigkas sa kabila ng aking paghikbi. Napansin ko na tigilan si George, sabay iling. I am sorry, Alina. Pero hindi ka pwedeng umalis dito sa ospital. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga doktor ang pag-alis mo dahil kailangan kang maobserbahan 24/7. Seryosong bigkas nito. At bakit? I don't know kung anong reason mo, pero kung ayaw mo ko samahang makita si Stel, ako mismong gagawa ng paraan para puntahan siya. Papatunayan ko sa'yo na buhay siya. Seryosong sagot ko sabay tanggal ng karayom na nakakabit sa akin. Dali-dali akong bumaba ng kama habang mabilis namang napalapit sa akin si George. Alina, please. Makinig ka naman sa akin oh. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi niya na natuloy pa ang sasabihin niya. Nang malakas akong pumiksi. Walang sabi-sabing naglakad ako palabas ng kwarto kaya wala na ring choice pa si George kung hindi sundan ako. Anong mangyayari ngayong patay na si Stel? Dito na ba tuluyang magtatapos ang kwento ng buhay ni Stel? At paano ito tatanggapin ni Alina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.